pinagaling ni Jesus ang mga may sakit sa Genesaret. Tumawid sila ng lawa at dumaong sa Genesaret. Nakilala si Jesus ng mga taga roon. Agad nilang ipinamalita sa buong palibot ng lupaing iyon ang pagdating ni Jesus. Kaya't dinala nila sa kanyang lahat ng may sakit. Hiniling nila sa kanya na hipa-hipo man lamang sa mga may sakit kahit ang laylayan ng kanyang kasuotan. At lahat ng makahipo nito ay gumaling. Hingin po natin ang reflection ni Kuya Ben. Kuya Ben? Ito po, at bagamat ito ay napakaganda, ay gusto po natin na makarating din sa pangkalahatan. Kasi maikli lang ito, Kuya Bert, ano? At gaya po ng sinasabi ko nga kanina, si Jesus ay nagpapakita ng kanyang kalikasan. Ito yung lagi kong ipinapanalangin na sa lahat ng mga may sakit, tayo ay manampalataya, tayo ay manalangin sa Kanya. Ang doktor po ay kasangkapan lamang. Ang anumang bagay na mga ginagamit natin upang gumaling tayo, kasangkapan lamang yan. At hindi po maaaring iasa natin ang lahat sa kanila. Maraming nagpapa-opera, hindi po ang doktor. Huwag natin ibigay lang lahat sa kanilang mga kamay. Sila'y kasangkapan ng Diyos, alulod ng Diyos upang magpagaling. Subalit, ang pananampalataya ay hindi sa kanila. Sila'y bahagi ng ating paniniwala na makapagpapagaling. Subalit ang pananampalataya, palagi nating ilagay sa isipan natin na naroon pa rin sa Diyos ang huli. Naroon pa rin sa Diyos ang desisyon. Kaya kung magkaminsan ang akala ng iba, kasalanan ng doktor kung bakit namatay. Nako, sinisi pa yung doktor. Hindi po, binigyan naman siya namin ng ganito, nagreseta yung doktor. Nako, maniwala kayo. Ganyan po ang lahat eh. At yun ang nagiging problema. Naninisi tayo ng iba, pero ang kulang nasa atin. Alam niyo po, mayroon nga mga pangyayari, magkaminsan, mayroong may sakit na leukemia, at wala ng pag-asa, hinatulan na nga ng doktor na mamamatay eh. Binigyan na ng taning, mayroong kanser, mayroong may kanser, kuya, nagbabahagi, naririnig ko noon. Mayroong binahagi si Kuya Bert niyan eh, na may kanser. Abay, gumaling. Gumaling. Hindi sa pamamagitan ng gamot na ibinibigay ng doktor, kundi sa kanyang pagkilos at pananampalataya, pagsunod sa ating Panginoong Hesus. Yung kanyang radikal na pagsunod. Yung kanyang pagsunod na nakaugat sa Diyos, napakalaking bagay pala ito para makamit mo ang kagalingan. Yun ang nakita po namin doon. Kaya lang, kung magkaminsan, iniaasa natin sa ating sarili, iniaasa po natin sa doktor ang lahat. Huwag po natin iasa. Nasa ating pananampalataya, mayroon nga po dyan, napaka-dalubhasa ng doktor eh. Dalubhasa na yun, ha? Kuya Joe, Kuya Bert. Pero, namatay yung kanyang ginagamot, abay sinisin yung doktor. Hindi po pwedeng sisihin ng doktor. Ang doktor ay, uulitin ko po, kasangkapan lamang ng Diyos dito sa mundo para ang kanyang himala, para ang kanyang kapangyarihan ay umagos sa pamamagitan ng doktor na ito. Pero kung hindi wala kang pananampalataya, hindi magaganap ang lahat. Sapagkat between life and death, Diyos lamang nakakaalam eh. Sabi nga po natin, tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Ang ganda ng kantang yan, yung buhay, yung kinakanta ko minsan ko yan na Kuya Bert eh. Yung kantang yan, tanging Diyos lamang nakakaalam. Pero alam nyo dito, ang napakaganda dito po sa mensahe nito, hiniling nila sa Kanya na ipahipo man lamang sa mga may sakit,
kahit ang laylayan ng kanyang kasuutan at lahat ng makahipo nito ay gumaling. Oh, mabigat talaga, no? Ano pong ibig sabihin? Minsan tuloy naalala ko naman ulit si Kuya Bert nang pumunta ulit sa abroad ng sa Jerusalem na pinuntahan niya yung mga banal na lugar Sabi ko kasi request ko sa kanya kaya pagdating mo, Kuya Bert, ako unang hihipo sa damit mo sapagkat may taglay na kabanalan ng damit mong suot galing sa banal na area sa banal na lugar sa Jerusalem. Abay, may nakauna May nakauna. Pero alam mo, marahil kahit marami nang nakahipo, ay nakahipo rin naman ako kahit paano. Nakabahagi pa rin ako ng kabanalan at nakabahagi pa rin ako ng kanyang daladalang kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat kung ano yung pinaniniwalaan, pinananampalatayanan natin, magaganap ayon sa pangako ng ating Panginoong Diyos. Salamat, Kuya Ben. At ngayon po ay dadakuan natin ang chapter 15. Kabanatang 15 ng Mateo.